kagabi. And amazed ako because she knows what she's saying in her field of expertise. She is a doctor, a naturopathy doctor, and meron siyang clinic para pampaliit ng tiyan, yung mga may problema sa tiyan, kagaya namin na medyo na-overdue na ang tiyan, mapapaliit niya. Pero this is her, a little bit of profile, para ma-introduce ko naman po ng maayos-ayos. Okay na po ba? Yes. Yes. Okay. Let me use my DJ voice. Wow. She has been a colony health expert for 25 years and is a multi-awarded naturopathic doctor, licensed hydrotherapist, and a parasitologist. That's a new word for me. She also serves as a radio anchor in various stations across Mindanao. Well, baka malamang familiar na po siya sa inyo, no? Sharing her expertise on health and wellness, and you can hear her on 106.7 True FM Davao. Alam niyo ba yung station na yan? Yes. Ay, taga-Baguio ko, di ko na. Radyo natin, maraming bukid nun. Ay, maramag bukid nun, forgive me. That's DXPM 91.9, Supreme Power Digos, YKFM 107.3, ang dami naman. And Radyo 5, TV5 Davao. Wow! And of course, ladies and gentlemen, parang kilala na siya dito sa Davao, no? She is reigning Mrs. Universe Philippines West Pacific. And again, ladies and gentlemen, our resource person this evening who will share her experience sa products natin. And haharap na po siya ngayon sa atin. Pwede po palakpakan natin ng masigabang palakpakan, Doktora Jemima Machi. Yes. Yay! Good morning. Good morning. Di ba sanay na tayo dyan, no? Para daw, sir, pwede ko na ibura? Okay, anyway. Sige, thank you, sir. Okay, so, parang wala na akong gustong sabihin kasi nasabi na, alam ko na antok na kayo. But, hindi talaga kayo magsisisi ngayong gabing ito. Anyway, tapos na tayo kain lahat, di ba? Ayan. Wala pa. Okay. So, since napakilala ni Sir regarding about the hydrotherapist, the parasitologist and everything, I just want to clear that I am just your janitress. Kaya janitress yung tawag ko kasi ang trabaho ko po for 25 years is tagalinis lang po ako ng bituka ng tao. So if you want to lose 2 to 4 kilos in just a matter of 4 days, then talk to me. Yes. Bigyan ko kayo ng napakagandang idea bakit kailangan natin si stem cells. Kasi from the egg ng mama, from the sperm cell ng papa, nagiging tayo. Yes. Actually, we have our body, nagpo-produce po siya ng sariling stem cells. Kasi lang hindi natin alam kung paano dahil palagi tayong puyat. Lalo na pag marumi yung ating colon. Mabilisan ko kasi 5 minutes and 1 hour lang. So ito yung ating colon. I-ano ko muna. Just a very, short presentation about the colon. So this is the ascending colon, transverse colon, and descending colon. Okay? Ayan. So, ito yung ating ano, saan tayo nagapupo. And ito yung ating appendix. So, the small and the large intestines is about 26 feet long. Now, let's go to the main menu, which is our human body septic tank. Kahit gaano kaganda yung building, yung bahay, pag walang septic tank, mabaho. Kahit gaano ka-sexy kaganda, pag marumi yung colon, mabaho ang hininga. Yes. Tama? Okay. So, ito ngayon yung large colon or human body septic tank. Every bit natin yung septic tank ng ating katawan. Yung ating colon. So, that's about ascending, transverse, descending colon. That's about 6 feet long. Okay? So, saan nagkakasakit yung tao? Bakit hindi na tayo nagpo-produce ng sariling stem cell? Unang-una, mamahaw, maniod to, manihapon. Lahat ba nakakaintindi ng Bisaya? Yes. Okay. Pamahaw, maniod to, panihapon, 3. Mag-snacks ng 2, 5. So, according to study, dapat 5 times din tayo magpupo para walang maiwan. Sample, yung bata, nagdudulan yan ng milk, after that, magpupo na yan, tama? Tayo, kumakain ng 5 times, nagpupo ng isa, may 4 pa. Kinabukasan, nagkain ulit ng 5. Hindi nakapupo, 9 na. Kinabukasan, kumain ulit.
Kung meron tayong mga maintenance, it can really cause constipation. Kaya nga, if we know how to take good care and maintain the stem cells in our system, our body has its own mechanism na magiging healthy tayo. But since hindi na pwede kasi parati tayong late natutulog, the reason why we have to take. Kasi kahit gaano kadami yung supplement nyo, kung wala tayong stem cells, it's nothing and useless. You know why? Like for example, itong table na to. Pagka bang nasira ito, i-repair mo ba siya ng simento? Table din, kahoy din, tama? So pag nasira yung table mo naman na simento, i-repair